Do we trust God's promises enough to wait on His timing? When outcomes matter to us deeply, do we pray or do we manipulate outcomes? Are we tempted to help God when His way seems slow or unclear? In our families, do we rest in God's faithfulness or do we grasp for control? Ang passage natin sa Genesis chapter 27 hanggang first part ng chapter 28 forces us to ask this question. What happens when covenant promises meet sinful impatience? Yun po ang titignan natin at sasagutin ng passage natin ngayong umaga. If hindi pa ho kayo have you not turned yet, so turn your Bibles to Genesis chapter 27. Tayo ay nagpapatuloy sa ating sermon series on Genesis, the God of Isaac and Jacob. Ngayong umaga, ang focus turns from Isaac the father now to Jacob, his son. So far, nakita na natin sa first part ng chapter 25 ay yung family line ni Ishmael. And then yung story immediately made took a turn sa family mismo ni Isaac. Especially ang story ng kambal ng anak ni Rebecca na si Jacob at si Esau. Nung binigay ng Panginoon ang oracle or yung prediction kay Rebecca na ang older will serve the younger, naging malinaw na ito kay Rebecca na si Jacob, yung bunso niyang anak, ang siyang makakatanggap ng covenant, ang tagasunod na tagapagmana ng covenant head na tinatawag, he will succeed mismo si Isaac. Nakita din natin na Jacob tricked Esau para makuha yung birthright sa kanya. So sa mga enkwentro pa lang, makikita na natin that God was sovereignly orchestrating something sa buhay ni Jacob, regardless sa kung paano niya i-obtain ang birthright. At ngayong umaga naman makikita natin ang prediction na ito na binigay kay Rebecca, na kung saan ang kanyang anak na si Jacob will be mismo ang tinatawag na tagapagmana. We will see this prediction come to fruition. Makita natin na ang family members sa story na ito will try to secure yung covenant blessing ni Abraham sa maling kapamaraanan. At kung kayo po ay kasama sa mga Bible studies natin itong mga nakaraan na linggo, we have seen na na-highlight yung kasalanan ng family members. Pero makita naman natin God's sovereign grace at saka will ay magpe-prevail regardless po sa mga kasamaang ito. Ang prayer ko po sa atin ngayong umaga ay makita at mamangha tayo sa sovereign faithfulness ng ating Panginoon in fulfilling His purposes despite of human sin. And that we would respond in humility, amazement, and praise sa Kanyang amazing grace. God sovereignly fulfills His purposes even through human sin and brokenness. God sovereignly fulfills His purposes even through human sin and brokenness. Hindi natin sinasabi na God approves, causes, or tolerates sin. Hindi yan ang sinasabi ng point natin. Sa kanyang sovereignty, ginagamit na niya kahit ang makasalanang gawa ng tao para tuparin ang kanyang mabubuting layunin. Yun po ang ibig sabihin nito. So this passage is divided into 3 headings. Number 1, deception, 27, 1-29. Number 2, consequences, verses 30 to 46 ng chapter 27. And number 3, divine providence, 28, 1 hanggang 9. Una makikita natin ang series ng panlilinlang, kasinungalingan at kasalanan sa buhay ng mga taong pinili ng Panginoon to fulfill His will. Pangalawa, makikita din natin ang masakit na consequences ng kasalanan, pagkawasak ng relasyon, galit at paghihiwalay ng pamilya. At pangatlo,
sa kabila ng kanilang kasalanan, hindi kailanman nahadlangan ang covenant promise at ang layunin ng Panginoon. In His sovereignty, He fulfilled His purposes. Makikita natin yan sa pangatlo. Puntahan ho natin ngayon ang unang point natin. Number 1, deception. Deception. Genesis 27, 1-4, babasahin ko po ito sa English Standard Version. When Isaac was old and his eyes were dim so that he could not see, he called Esau, his older son, and said to him, "My son." And he answered, Here I am. He said, "Behold, I am old, I do not know the day of my death. Now then, take your weapons, your quiver and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and prepare for me delicious food such as I love, and bring it to me so that I may eat, that my soul may bless you before I die." So mapapansin natin dito na may katandaan na po si Isaac dito. It has been mga ilang dekada na mula nung sila po ay nadako po sa Beersheba kung saan naganap yung covenant of peace sa kanyang kay Abimelech. Hindi na siya halos makakita sa loob na siya'y matanda na, which is very common kapag tumatanda. Sinadyang dinagdag ni Moses ang detail na ito dahil later sa drama, it will unfold kung paano in-exploit po ito ni Jacob, which is very interesting yung ginawa nila mamaya. Alam ni Isaac na humihina na siya at papalapit na ang kanyang pagpanaw. Kaya tinawag niya si Esau, ang kanyang panganay na anak, to pass on sa kanyang Abrahamic blessing. Yun po ang kanyang plano. Practice po ito sa ancient Near East na kapag malapit na pumanaw ang isang matanda na leader, pinapatawag na po niya lahat ng family members, ang kanyang mga anak, ang kanyang tribe. Pinapatawag ang lahat ng mga anak para i-bless sila at para ipas ang kanyang leadership. Yun po ang kadalasan na ginagawa. So, ngunit ginagawa ito hindi privately. Ginagawa po ito publicly. Para lahat makakita. So, mapapansin natin na ginawa ito ni Isaac privately. At mukhang ang plano niya lang ay i-bless mismo ang paborito niyang anak na si Esau. Privately na tinawag niya sa tent para i-bless lang siya. Mukhang wala siyang planong i-bless talaga si Jacob dito. Kahit entitled si Jacob sa blessing na ito kasi nga kapatid niya at kambal. So dapat lang na may blessing siya. Pero pinili pa din ni Isaac si Esau. Pinili pa rin niya ang paborito niya anak kasi by this time siguro alam na ni Jacob na ang prediction na ang older shall serve the younger. Pinili pa rin niya kahit may kumandang Panginoon. Kahit binaliwala ni Esau ang birthright niya at binenta niya para sa pagkain, pinili pa rin siya. Kahit nilabag niya ang utos na huwag magpakasal sa Hittite woman at para nanadya pa, 2 pa ang pinakasalan. Pero siya pa rin ang pinili mismo ng kanyang ama. Pinili pa din siya ni Esau dahil ito ang paborito niyang anak at lagi siyang pinaghahunting at nilulutuan ang paborito niyang pagkain. So yung affections mismo ni Isaac kay Esau ay malalim. Ayon sa theologian na si Gordon Wenham, sabi niya, Isaac's sensuality is more powerful than his theology. The mention of the food I love suggests a bondage to his appetite. Which is interesting, hindi po ba? Isaac appears to be attempting to secure the covenant blessing para kay Esau. Ginagawa niya ng paraan talaga. His judgment was clouded by personal preferences and the need to satisfy craving rather than trusting God's word. Mga kapatid, magandang reminder ito sa atin on when making spiritual decisions dito sa ating iglesia. Na dapat ang ating mga decisions ay hindi based on personal preferences, familiarity, or personal gain. Tulad ng pagpili natin ng mga elders or pastors dito sa church. Ang basihan natin sa pagpili ng elder ay hindi sa kasundo kasi natin at nakagaangan natin ang mamang ito, kaya siya dapat ang elder. Hindi dapat na dahil naaalala natin ang dati nating pastor sa kanyang boses, sa kanyang tindig o personality, siya dapat ang susunod na pastor. O kaya naman,
Magaling siya magpatawa at pumupukaw ng damdamin kapag tuwing nagkikwento. Yan ang dapat na pastor natin. Maganda ang boses, magandang lalaki. Yung ba talaga ang basihan sa pagpili ng pastor? Sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, do not be hasty in laying on hands. Or huwag magmadali mag-appoint ng isang lalaki sa office ng elder or pastor. Huwag tayo magmadali. They should be examined, tried, and tested by the church based on 1 Timothy chapter 3 at saka Titus chapter 1. Ganon din sa paggawa ng desisyon sa pamilya. Dapat hindi ho tayo basta-basta. Saan magtatrabaho? Saan titira? Saan mag-aaral ang mga bata? Anong pag-agastosan natin? Saan natin dadali ng investment na ito? We should be careful not to base our decisions purely on comfort, convenience, or practicality. But rather on what glorifies God, advances the gospel, what builds our family to live faithfully under His word, and willing to endure suffering for the cause of Christ. Singles. Ganon din pagpili ng mga papangasawa. Hindi dapat nagmamadali. We should be careful not to make decisions based on again I'm putting the word mere physical attraction or emotional high. Dahil lang tayo ay kinilig, siya na si kalooban. Hindi tawag na quiver in the liver. Na-excite ka. Or kaya naman ang nagiging basehan natin ay social or familiar pressure. Pine-pressure ka na ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas tuwing umuwi ka para magbakasyon. Ay, single ka pa rin. May kakilala ako. Hindi dapat yun po ang ating direksyon. Or financial security or status. Pakasalan mo na yan. Maganda ang trabaho niyan. Ay, maganda ang posisyon niyan. Uy, politiko yan. So, hindi po yun ang basihan. Instead, sabi sa 1 Corinthians chapter 7, you are to marry only in the Lord. Amen? Or marry only true Christians. Men and women na may observable godly character. A person who loves the local church. And it's sad, kailangan ko idagdag to, a biological male to marry a biological female. Hindi identified as male or identified as female. So Isaac called Esau privately sa tent niya at sinabi ang plan niya to bless him. And Esau connived sa plano niya, agreed to hunt and to prepare his favorite meal and to receive the blessing. So may kontsabahan na nangyayari po dito pa lang. Pero hindi lang na ang mag-ama na ito ang may desire to secure yung covenant blessing ni Abraham. Makikita po natin yan sa verses 5 hanggang 7. Ultimo si Rebecca, who was eavesdropping the whole time, told Jacob, yung paborito niyang anak naman, lahat ng narinig niyang plano kay Jacob. And they started to scheme. Tingnan niyo po sa verses 8 hanggang 10. Now therefore, my son, obey my voice as I command you. Mukhang strong-willed si ate. Obey my voice as I command you. O typical ba sa ating mga asyanong mga nanay? Go to the flock and bring me 2 good young goats so that I may prepare from them delicious food for your father, such as he loves, and you shall bring it to your father to eat so that he may bless you. Now, alam naman natin sa ating mga dati na pag-aralan, paboritong anak ito ni Rebecca, si Jacob, At gusto niya na siya makatanggap ng covenant blessing. At bukod doon, pinangahawakan kasi niya yung prediction o yung oracle na binigay ng Panginoon sa kanya that the older will serve the younger. So she devised a deceptive plan para makuha ni Jacob yung blessing na ito at hindi mismo si Esau. Kung mapapansin ninyo, ang chapter na ito ay 3 beses Rebecca commanded Jacob to obey my voice. Paulit-ulit yun, obey my voice, obey my voice, obey my voice. She exerted all maternal authority over him in order for Jacob to carry out yung kanyang plan, which is very interesting, She devised a plan to trick her husband into believing that Jacob was Esau by bringing his favorite meal so that he could receive the blessing. Bakit niya na-plan to? Kasi mahina na yung paningin.
Hindi na siya gaano nakikita. No? So sasamantalahin nila yung kahinaan ng kanyang asawa at tatay. And since she wants everything done right, siya na ang nagluto. Huwag ka na, ako na magluluto. Dalin mo lang yung 2 kambing at kapag naluto ko na ito, ihatid mo na sa tatay mo. Ang goal dito, bago makabalik si Esau. So yun po yung plano. Then, so verses 11 to 12, Jacob expressed yung kanyang concern. Nagkaroon po ng konting concern si Jacob dito. Yung binabasa ko to, uy, ayos. May convictions din pala si Jacob. No? Na-express niya yung concern. Kaso, ang concern niya is, baka mahalata sila. Hindi pala convictions. No? Naku, Nay, baka mahalata tayo. No? Kasi kapag nahalata tayo ni tatay, sumpa ang ibabato sa akin, hindi blessing. Sinabi ni Rebecca sa verse 13, kung mangyayari man yun, anak, let your curse be on me. Nax. Or let your curse be transferred to me. Which, alam naman natin, alam din ni Rebecca, alam din ni Jacob, hindi naman talaga pwedeng mangyari yon theologically. No, nangyari yon when Christ took our sins. Pero hindi sa situation na to. Sinabi lang niya to where she expressed her deep desire for Jacob to carry out the plan. So yun lang ang sinabi niya. At kung mapapansin ninyo, hindi trouble si Jacob, gaya ng aking nabanggit, sa deceitful plans ng kanyang nanay. Trouble siya dahil baka mahuli, baka hindi mag-work. It seems that he was making sure that the plan was flawless, kaya siya concerned. Kasi he too desires the covenant blessing. Kaya game siya rito. Verses 14 hanggang 17, sabi diyan, Jacob obeyed his mother's voice. And Rebecca prepared the meal. So far, so good. Niluluto na, inaayos na. At etong matindi rito, medyo patindi ng patindi ito si Rebecca. Kinuha niya yung damit ni Esau at binihis. Mismo kay Esau, ito, nag-ibang level siya rito. At binalot yung kanyang kamay at leeg ng balat ng kambing. Talk about cosplay, ano? Anong cosplay mo? Si Esau. Yung balat, bakit balat ng kambing? Kasi nandun yung mga balahibo. Nilagay sa kamay, malamang covered siya, hanggang dito yung damit, yung kamay, yung leeg, malamang balbasarado naman si ano. Although si Jacob ay makinis, hindi balbon, kaya mismo binalutan yan. So, binigay yung meal kay Jacob, at ang plano ay dali na sa kanyang tatay. They're all set. Hawak yung pagkain, mukhang mukhang Esau, papunta na sila ron. Listen, Rebecca badly wanted Jacob to receive the covenant blessing, which was rightfully his according sa prediction. But instead of trusting God to accomplish His word, she resorted to maternal manipulation and deceit. Hindi siya nagtiwala sa kapamamaraanan at timing ng Panginoon. Ang ginawa niya is yung sarili niyang diskarte. At minsan nakikita natin ating mga sarili kapag hindi na tayo makapag-antay sa kalooban ng Panginoon, hindi po ba? Ginagawaan na natin ang sarili nating diskarte. Friends, faith in God's word calls us to trust His ways, not manipulate outcomes through sin. Friends, we are tempted to help God and resort to doing things our way instead of waiting on Him. Are you overlooking certain sins, convincing yourself they're acceptable because your intentions are sincere and good? Parents, are you trying to control your children's spiritual outcome instead of entrusting them to God for growth? Do you use shame, parents, guilt, or emotional pressure to get your child to meet your expectations? Are we encouraging our children to spiritual disciplines to cultivate genuine faith? Or is it out of our need to calm our fears of their future? Hindi pala talaga para sa kanila, para sa atin. Rebecca, who wanted Jacob to receive the covenant blessing, will do anything to get it kahit hindi kasama ang Panginoon sa plano.
And Jacob, who deeply desired it for himself, connived with his mother's scheme. So verses 18 to 26, the story gets intense. Eto na, bit-bit na ang pagkain, nakaget up ng pang-iso, eto na yung susunod na plano, dalin sa tatay niya. Verses 18 to 26, the story here goes like this. Now, kung ikaw mismo si Jacob, malamang kakabahan ka eh. Di ba? Unless, sanay ka na talagang mag-deceive at magsinungaling. Since his father was nearly blind, he relied heavily on his senses. Hearing, smell, touch, taste. That's Isaac. Labo na yung mata eh. So nakadrely siya sa ibang senses niya. Kaya pagbuka pa lang ng bibig ni Jacob, I feel na medyo familiar na siya sa tunog ng boses na ito. That's why Isaac tries to confirm kung sino siya sa verse 19. And ito ang response si Jacob. I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Now sit up and eat of my game, that your soul may bless me. Kinabahan si Jacob dito nung tinanong siya, who are you? Instead of saying, I am Esau lang, dinagdagan pa niya, I am Esau, your firstborn. Parang yung tatay mo, pumasok ka sa, sino yan? Ako po si Alvin, panganay mo. Hindi normal, di ba? Sino kasi Enteng yung pangatlo? Di ko ni ano. Hindi, parang gano'n, kinabahan siya. Hindi lang yun, dinagdagan pa ho niya. Para hindi halata. Ito na, kumain ka na. Ito, kumain ka na. Di ba? Ito yung napag-usapan natin. Samantalang sikreto yon. So he's trying to win yung confidence ni Isaac sa kanya. Siya si Esau. Kasi yung bagay na yon, something na sila lang dalawa nakakaalam. Pero nagduda pa din si Isaac dahil alam niya kung gaano katagal mag-hunt at kung gaano katagal lutuin yung paborito niyang pagkain. Kaya tinanong siya ulit sa verse 20 kung bakit ang bilis niya nahanap. Ang sagot ni Jacob sa kanya, which is a very lame, poor excuse, well, the Lord granted me success. Parang nangatwiran na lang. From here, not only was Jacob lying to Isaac, now he was also using the Lord's name in vain para sa kanyang purposes. Anong tinuturo sa atin? Mas tumitindi po at lumalalim ngayon ang deception at kasalanan. So verses 21 to 23, mas naging intense po nung pinalapit siya at hinawakan ng kanyang kamay. No? So, he only relies on senses. Anak, lapit ka nga, nung mahawakan kita. Hinawakan ng kanya, pero hindi nahalata. Dahil nga naka-cosplay. No? Yung balahibo ng kambing na nahawakan. And ask him sa verse 24, kung siya nga ba si Esau? Kahit nahawakan na niya, ikaw ba talaga si Esau? And confidently, sinabi niya, yes, of course. Then sa verse 25, he asked for the food. Now, titikman ko naman ngayon. Kilala ko ang luto ng aking anak. Paborito kong pagkain ito. Na maaaring pagtikim ng kanyang pagkain, isa ding confirmation para kay Isaac ito kung siya nga ba talaga si Esau. At mukhang nakapasa naman. Wala naman siyang kinwestiyon sa pagkain. Pero even after he ate, he once again for the last time requested to kiss him. Cultural po yun sa time nila na kung saan they would greet with kiss. Mapalalaki yan sa lalaki o babae sa babae. Holy kiss, sabi nga ni Paul sa time niya. Pero ito, batian to at ginagawa rin yun pag nagpapaalam. Pero out of nowhere, nag-request siya ng kiss. No? So, ang reason talaga niya is he wants to test him from his last sense, the sense of smell. Siyempre, pag kiss niya, naamoy nga niya, gamit mismo yung damit mismo ni Esau, convinced na si Isaac dito na ito nga si Esau. And so he blessed him. So verse 28, he blessed him na magkaroon na sapat na ulan para ang lupa ay mag-produce ng rich harvest. So verse 29, he blessed him, echoed ang prediction sa chapter 25, which meant that his people would have victory against other nations and his brothers will serve and honor him. Again, when he was blessing si Jacob, he had Esau in mind. Remember that. At ang last part ng blessing says, curse
be everyone who curses you, and blessed be everyone who blesses you, which echo the Abrahamic promise. The overall blessing na binigay mismo kay Jacob na nagbibihis na Esau ay very positive. He received the blessing that was to be for Esau, a series. Itong pangyayari po ito is a series of deceptions, lies, manipulation, and scheming, lack of discernment, and favoritism. Na-highlight ang lahat ng kasalanan ng mag-anak na ito sa storya na ito. Isaac went directly against sa kalooban ng Panginoon. Hinayaan niya ang kanyang fatherly affections at worldly preference sa pagpili kay Esau that blinded his obedience to God's will and word. Si Rebecca naman alam niya ang word of God dahil sa oracle, di ba? Pero hindi niya binalikan ng Panginoon, hindi niya kinonsulta kagaya ng ginawa niya noon. Nung hindi siya sigurado sa direksyon ng Panginoon, ang ginawa niya yung sarili niyang paraan. Instead, she took matters into her own hands and plotted with her son to deceive her husband. Imbis na siya na lang ang gumawa ng kasalanan to, nandamay pa anak niya. Now, alam na natin kung kanino nagmana si Jacob. Sa magulang naman. Mahirap na sabihin yung nanay. Nagmana sa pareho magulang. Rebecca did not trust God, and she wanted to do things her way and not God's. Si Jacob, sa una pa lang, alam na naman, napag-aralan na natin, alam na naman natin sa series na ito, natuso itong mamang ito eh. No? Sa passage natin to, he listened to the wrong voice. And that voice is his mother's instead of listening to God's. May naalala ba kayo sa part na to? How about yung kanununuan nila sa Genesis chapter 3? Adam did not listen to God's voice, but listened to the voice of his wife, Eve. Sa chapter na to, Jacob implemented this plan para linlangin ang isang matanda at mahina niyang tatay para makuha lang yung inaatim-atim ng kanyang puso. At si Esau naman, kung titignan natin dito, parang si Esau inosente rito. Pastor, parang biktima nga si Esau rito eh. Pero mga kaibigan, hindi biktima si Esau po rito. Walang biktima ho rito. Lahat to guilty. Kung naalala ninyo, kinamunghian niya ang kanyang birthright. Makamundo itong mamang ito. He cared more about immediate gratifications than spiritual blessings in a relationship with God. Mas pinili niya yung sarap ng ibibigay ng mundo na ito kesa sa Panginoon. Isa pa, he violated ang oath niya kay Jacob sa Genesis 25. Pumayag siyang ibenta ang kanyang birthright sa kapatid niya. Ngayon nagbago ang isip niya. Biglang nag-interest siya ngayon sa pamana. No? So ngayon, patalikod niyang tinraidor ang kanyang kapatid. Kaya he secretly went behind his brother's back para makuha ang blessing ng tatay niya. Walang inosente rito. Walang malinis dito. Lahat ito ay pare-parehong makasalanan. Walang isang hero sa pamilya na ito, sa storya na to. Walang hero. All were guilty of sin and deception. Mga kaibigan, habang siguro pinakikinggan natin ang family drama na ito, hindi natin mapigilan na ma-identify ang ating mga sarili sa mga characters na ito, hindi po ba? All of us are guilty of allowing worldly affections and preferences to blind us to obedience to God's will and commands. All of us want to make matters into our own hands and refuse to trust God's ways. All of us listen to the wrong voices dahil sa kagustuhan natin makuha ang gusto natin. Walang inosente po sa atin. Walang righteous sa atin. All of us care more about immediate gratification than eternal blessings kesa magkaroon din ng relationship sa Panginoon. Sarap ngayon. Yan ang gusto natin. Saya ngayon. Yan ang gusto natin. At hahamakin ko kahit sinong humarang sa akin, maatim ko lang yun. Yung ganong klaseng mga plano,
Yung mga ini-desire natin na ganong klaseng sarap o tinitikman natin na ganong klaseng sarap, yung mga kasalanan po na ito, may consequences po yan. Number 2, consequences. Verse 30. As soon as Isaac had finished blessing Jacob, when Jacob had scarcely gone out from the presence of Isaac, his father, Esau, his brother, came in from his hunting. He also prepared delicious food and brought it to his father, and said to his father, "Let my father arise and eat of his son's game, that you may bless me." His father Isaac said to him, "Who are you?" He answered, "I am your son, your firstborn Esau." Then Isaac trembled very violently and said, "Who was it that hunted game and brought it to me? And I ate it all before you came, and I blessed him. Yes, and he shall be blessed." And as soon as Esau heard the words of his father, he cried out with an exceedingly great and bitter cry, and said to his father, "Bless me, even me also, O my father." Ito na yung parang climax ng ating drama, no? Pagkakuha ni Jacob ng blessing, agad-agad siyang umalis. Hindi nga nagpasalamat eh. Kung may kiss, ito dapat ang oras mag-kiss. Pagkakuha, tumakas ka agad kasi takot niya, baka biglang abutan siya ng kapatid niya. At just as soon as he left, tsaka ngayon nga, dumating nga si Esau. Dala ang pagkaing inanda niya sa hunting. Pumasok siya sa tent, punong-puno ng kasiglahan, at binati ang kanyang ama. Nung narinig ni Isaac ang kanyang boses, marahil na-recognize niya ang boses na yon, and to confirm, tinanong niya kung sino siya. At ang sinagot ni Esau, "Ako to, si Esau." Isaac uncontrollably trembled in horror at takot. May kasamang galit na rin siguro. Alam niyo yung pakiramdam niya? Yung takot ka na may nagawa kang pagkakamali, tapos may halong galit na rin dahil na-traitor. Nanginginig yung matanda. Kawawa naman. He had a suspicion nung una pa lang na hindi si Esau yung kausap niya. Ang kausap niya, siguro nakukutuban na niya si Jacob niyo kasi sinabi na niya "Kaboses mo si Jacob eh." Di ba? At sinabi ni Isaac na ang lahat ng blessing ni Esau ay binigay na niya kay Jacob. Anak, wala nang natira. Inubos ko na sa kapatid mo. What's interesting is that Isaac did not take back the blessing. Sabi niya sa verse 33, "Yes, and he shall be blessed." The blessing was irrevocable. So verses 34 to 36, Esau, shocked in horror, screamed in bitterness and acknowledged that his brother's name precedes him dahil nilinglang na siya sa pangalawang pagkakataon. At dito ngayon sa story na to, he's begging his father na kahit isang blessing lang. Bigyan mo kahit isang blessing lang. Pero sa verse 37 to 38, we see that Isaac recognized God's sovereignty, finally, at ang significance ng blessing na ito. Isaac did not give Esau the Abrahamic blessing dahil naibigay na niya to kay Jacob. And even told him that I have made Jacob your master, thus trusting the word of God spoken sa oracle na binigay kay Rebekah. Doon na lang siya namulat. 39 to 40, makikita natin hindi ni-reverse ni Isaac ang covenant blessing ni Jacob, but prophetically describe Esau's future. Ito mangyayari sa iyo, anak. Na siya'y maninirahan sa labas ng covenantal abundance ni Jacob, away from your brother. He will be marked by hardship dahil siya'y ang kanyang pamumuhay ngayon ay parang magiging warrior, yung existence niya. Esau, who will later be the nation of Edom, will be under Jacob's, which will later be Israel, will be under yung authority ng Israel, pero there will come a time that they will have political national freedom from Israel's control. Sasakupin sila Tatalunin sila ng Israel, yung Edom, at mapapasailalim mismo ng kapangyarihan, mismo politically ng Israel. Makikita po yan sa 2 Kings chapter 8. Pero darating naman ang time, hindi na babanggit na yoke dyan na maiaangat,
na magkakaroon sila ng political freedom din naman. In short, Esau will still have real provision, real strength, but he will live outside of God's covenant promises and plan of redemption. Hindi ho siya kasama doon. Mabigat ang naging consequences ni Esau sa kanyang kasalanan. So verses 39 to 46, makikita din natin ang consequences ng kasalanan ng buong pamilya. At makikita natin ito that it has devastating effects. Remember, sin has, laging may devastating effect po ito. Sa deceitfulness ni Rebekah at Jacob, they dishonored and shamed the covenant head, si Isaac. Pinahiya nila. Nasira ang pangalan ng mamang ito. Just imagine, kumalat ito sa buong lugar niya, niloko ito ng asawa at anak niya. Yung covenant head na si Isaac ngayon ay sira ang reputasyon. Ito po ang nagagawa ng kasalanan po. It dishonors the person na ginawan ng kasalanan. It dishonors yung gumawa ng kasalanan. And most especially, it dishonors ang pangalan ng Panginoon. Ganun po kapag tayo ay nagpapatuloy sa kasagsagan ng kasalanan. Tayo nasa kasagsagan ng kasalanan. Dinidishonor po natin ang mga tao sa paligid natin. Sin shames us and others and destroys reputations and credibility. Yun po ang nagagawa ng kasalanan. How about si Jacob at si Esau? 2 beses nilinlang ni Jacob si Esau. Just to get what he wanted, at dahil dito nagkaroon ng malaking hidwaan ng kanilang kapatid. Dahil sa ganitong klaseng selfishness, nag-away ang magkapatid. So verse 41, Esau hated Jacob to the point of planning to kill him. Ganun na ho kasama. Yun ang epekto ng kasalanan. Sadly, madalas ito makita sa magkakapatid, hindi po ba? Maaaring hindi naman tayo madalas makakita ng magkapatid na nagpapatayan. No? Pero sa ating isipan, dahil sa inggitan, dahil mismo sa galit sa bawat isa, nagkakaroon po ng ganong klaseng galit. At sinabi ng Panginoon Hesukristo, kapag may ganon tayong klaseng galit, para na rin tayong pumatay. We covet what our siblings have and sometimes fight for it to the point na kaaway na ang turing natin. To the point na hindi na kapatid ang tingin natin sa ating kapatid. Ang tingin na natin sa kanila ay kaaway. To the point na hanggang ngayon marahil, hindi pa tayo nagpapansinan. Hindi mo pa rin nire-replyan ng kanyang message. Or sinisin mo para malaman niyang nasin mo na wala kang reply. Gino-ghost mo para malaman. Sort of revenge. At dahil sa panlilinlang ni Jacob at sa plano ni Esau na patayin siya, malalayo sa pamilya tuloy si Jacob. Nabasa niyo, di ba? Ihihiwalay siya ngayon, patitirahin siya ng nanay at tatay niya sa tito ni Rebekah na si Laban. Ang sabi ni Rebekah, ito ang diskarte ni Rebekah, sumaglit ka muna doon sa kapatid ko at aabisuhan na lang kita pag humupa na yung galit ng kapatid mo. Parang simple lang, parang short term lang eh. Panandalian lang yung anak, doon ka lang muna. Okay, tatawag si mami. Pag hindi nagalit si kuya mo, tapos balik-balik na tayo. Pumayag naman. Alam niyo, nakakalungkot dito? Yun na yung huling pagkakataon na nakita niya nanay niya. Kita niyo yung nagagawa ng kasalanan? It tears apart families. That's a heartbreaking truth. Remember, very close ang mag-inang ito. Pero nang dahil sa kasalanan, they were separated at hindi pwedeng magkita. Friends, our sin separates us from family members and friends. Kahit gusto na natin sila makasama, ang consequences na nagawa natin ng kasalanan seems irreparable. Hindi na maayos, parang. Dahil doon, we don't get to see them anymore. We don't get to talk to them anymore with the same warmth and closeness. We don't get to do what we love doing with them anymore. At pansin nyo ba na mastermind ng plano na to? Hindi ho si Isaac. Yung nanay pa rin niya, si Rebekah. Si Rebekah seemed to be the strong-willed woman, while Jacob naman dito ay passive.
Pansin niyo ba sa verse 46? Siya ang nag-convince kay Isaac sa plano na paalisin muna yung anak niya. Verse 46, then Rebekah said to Isaac, I loathe my life because of the Hittite woman. If Jacob marries one of the Hittite women like this, one of the women of the land, what good will my life be to me? Medyo drama to, yun yung emotion talaga nun. Madrama to. At dumadrama talaga siya sa harapan ni Isaac. Bakit kamo? Kasi she skillfully persuaded Isaac gawin ang gusto niya. Imbes na sabihin niya kay Isaac, kailangan paalisin natin yung ang bunso mong anak kasi papatayin siya ni Esau, baka hindi ganun kalakas yung dating kay Isaac. Kasi paborito niyang anak yun eh. Baka mag-delay. No? Kaya she focused on what both of them strongly agree. Ano yung ina-agree nilang dalawa? How they were devastated nung nagpakasal mismo si Esau sa Hittite women. Yun ang ginamit niyang dahilan. And feared na, kasi alam mo, Isaac, kapag hindi natin pinalis, baka kung sino na naman ang pakasalan nito, di ba nabiyak yung puso natin sa ating panganay? Kita mo kung gaano ka manipulative itong babaeng ito? Di ba? Yun po nangyari. Friends, manipulation and deceit within a marriage can lead to distrust, conflict, and unintended harm. Husbands, if we don't love and lead our wives well, and wives, if we fail to submit in the Lord, our marriage will become unhealthy, it will dishonor God's design for marriage, and our marriage will suffer or even die. Bigat ng consequences po ng kasalanan sa pamilya, no? Ang consequences ng kasalanan ay laging heartbreaking. It will not just affect us, but it will affect everyone else around us. At minsan hindi siya agad-agad na mapapansin, but eventually it will, and it will be devastating. Lahat ng kasalanan nating nagawa ay may consequences. At maaaring nandito tayo nga at sinasabi mo, Pastor, marami na kaming nagawang mga consequences ng mga kasalanan na natakasan namin. Marami na kami nagawang kasalanan na nagdahil sa pinaraanan namin, hindi namin ngayon nararamdaman ng consequences. O dahil doon is tinatago namin yung kasalanan namin kaya hindi kami nahahalata ngayon. Kaya okay kami ngayon. Diskarte lang, Pastor, para-paraan. In-advisean pa, no? Pero mga kapatid, maaaring totoo yan. Pero isa lang hindi mo maloloko, ang Panginoon. The God who sees yung panlilinlang ni Jacob, the God who knows yung diskarte ni Isaac, the God who knows yung pagiging heartless na walang pakialam sa Panginoon na si Esau, at yung pagiging deceitful ni Jacob. At alam ng Panginoon yung mga ginagawa natin. Kahit para-paraan. God sees all of it. At ang weight ng ating sin will eventually catch up on us. If not here in this world, darating ang panahon na lahat ng tinatago nating kasalanan ay ilalantad sa harapan. Hindi na natin matatakasan ito. Ang consequences, hindi na natin matatakasan. Because God Himself will be our judge. He is holy and righteous. And those who do not have a relationship with Him, who rejected His Son Jesus, will face a more dreadful consequence. And that is the wrath of God. But the good news is, Christ came to bear the ultimate consequence of our sins. On the cross, Jesus took our sin and our shame, endured the wrath of God in our place, died and was buried, and on the third day had risen from the grave, so that we could be forgiven, restored, and freed from the power of sin. Today, we don't have to fear the final judgment of our sins if we repent from our sins. Place our faith in Christ's finished work on the cross for salvation. Hindi na natin kailangan katakutan yung great consequence na yan. Kapag tayo'y tumalikod sa ating kasalanan, pagsisihan ang ating kasalanan at ilagay ang ating pananampalataya sa person and work of Christ. In Christ, even the most heartbreaking sin na nagawa natin can be met
with grace, forgiveness, healing, and hope. Despite human sin and brokenness, God's sovereign purpose will prevail. Man's sinful acts cannot frustrate God's promises. Number 3 and last, divine providence. Pagkatapos binigyan ni Isaac ng instruction si Jacob na manirahan muna sa kapatid niya, kapatid ng nanay niya, si Laban sa Padan Aram, and marry one of his daughters, Isaac blessed Jacob. Okay? Binless niya yan dito. He confirmed ang blessing nung una niyang binigay kay Jacob, nung ginagawa niya to with Esau in mind, pero this time, he did it right. He made it public and was fully aware na si Jacob ang binibless niya. Alright? He described this as the blessing of Abraham. Ito na yung sinasabi niya, ito na yung blessing ni Abraham. And it echoed the same covenant promise passed on to him ng kanyang tatay. Kung ano ang sinabi ng tatay sa kanya, ito na rin ang sinabi niya kay Jacob. Excuse me. Kung i-compare nyo yung verses 3-4 ng 28 sa Genesis chapter 12 at saka 17, halos parehas yung phrase nang ginamit dito ni Isaac, nung ginamit mismo kay Abraham. It is mismo yung covenant blessing na binigay ng Panginoon. Ito ang first time na si Jacob was designated as the heir of the Abrahamic promises. He is now the new covenant head. Hindi na si Isaac at lalong hindi ho si Esau. Mga kaibigan, let's reflect sa life ni Jacob for a moment sa part na ito. Ang recipient ng covenant blessing na si Jacob ay isang manloloko, isang sinungaling, isang schemer, o sige, gusto nyo scammer din, isang manipulator. Nakakatakot itong kaibigan na ito, kung kaibigan mo to. Hindi mo alam kung loloko. Pero ito yung tao na pinili ng Panginoon. Pinili niya, nilinis niya, niligtas niya, ngayon ginagamit niya para matuloy yung kanyang sovereign plan. This makes it clear that God chose, saved, and used him despite of his sin and brokenness. This is but nothing but God's grace. Grace abounds all the more, even beyond our sins. Kaya kung nandito kayo, wala ka pang relasyon sa Panginoon, may pag-asa ka. Pastor, di mo alam ang ginawa ko, maybe hindi ko na kailangan malaman. Ang kailangan mo lang malaman, may pag-asa ka. Dahil ang isang katulad mismo ni Jacob na pinili ng Panginoon, niligtas niya, ay pwede ka rin niyang iligtas. Magtiwala ka lang sa anak mismo na si Kristo. At sa mga Kristiyanong bumagsak sa kasalanan, may pag-asa tayo. Nung niligtas tayo ng Panginoon, yung mga nagawa nating kasalanan, kasama yun sa cross. Yung mga nagawa nating kasalanan, nasasyak tayo ngayon, hindi ko makalain nagawa ko yun. Kasama yun sa cross nung namatay siya para sa iyo. Nasa isip niya yun. We run to the Father, not away from Him. We ask forgiveness. We repent. We live our lives daily ngayon sa Kanya. Kung nandito ka ngayong umaga and you're a struggling Christian, be reminded na ang na-receive na blessing ni Jacob ay walang kinalaman sa kanyang nagawa o hindi nagawa. It is purely by grace. Bilang Christian, pwede na tayong magkaroon ng kapahingahan, kumpiyansa, knowing that God's blessing at favor are not earned by our good deeds or yung efforts natin, but given freely because He has set His love on you because of Jesus Christ. So, when you wrestle with guilt, failure, or doubt, just remember one name, Jacob. But remember mismo ang pwedeng magbigay sa iyo ng tunay na ng kalayaan, Jesus. God's grace abounds far beyond our sin. And His promises stand firm even when we stumble. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako, mga kapatid sa Panginoon. Panghawakan po natin na huwag tayong magpatuloy nagmumukmok sa ating mga nagawa. Pero tulad ng last week, our story ended uli kay Esau.
kasama namin kay last week, nagwakas ito kay Esau. Ngayon kay Esau ulit magwawakas. Sa kapalpakan ulit ni Esau. Kasalan ulit ang ginawa na naman ni Esau. Napansin niyo yung last week, kasalan na uwi, di ba? Sumamalo. Ngayon, kasalan na naman. Verses 6 to 9 ng chapter 28. When Esau saw that Isaac blessed Jacob and sent him to Padam Aram para maghanap ng asawa sa kamag-anak ng kanyang nanay, Isaac, napansin niya ngayon at napansin din niya, siguro hinto muna ako rito. Ito yung mama na kung saan ang hirap makagets. Ito yung karakter na ang hirap makagets. Kasi ito yung medyo party spirited itong mamang ito, hunting, masarap ang buhay, wala akong pakialam sa mga mana, wala akong pakialam basta masaya ngayon. Mahina ang gets niya. So inoobserba niya, teka, binless mismo si Isaac dahil padapunta siya ron para kasi alam ko na. Alam ko na kasi ayaw ng magulang ko yung Hittite women. Ngayon lang niya naisip yun. Kaya ang gagawin ko, sa Canaanite women naman ako pupunta. Which is mali rin. Ayaw din nila yun. He was trying to correct his sinful act with another sinful act. Imbis na magsisi, tumakbo sa kanyang tatay for forgiveness, ginawa na naman niya yung kasalanan niyang ginawa ulit. Akala niya kasi mapiplease niya yung parents niya kapag nagpakasal sa hindi Hittite women. It just made it worse. Mga kapatid sa Panginoon, ganito din tayo pag tayo nagkakasala. Huwag tayo maging hard kay Jacob. Huwag natin i-solve ang mga mali nating ginawa sa isa pang mali. Pag masakit ang ulo mo, huwag ka kumuha ng bato at ipukpok sa ulo mo. Ganon din eh. We don't solve, hindi natin pwedeng lutasan yung problema natin sa kasalanan sa paggawa pa ng isa pang kasalanan. We don't run to sin. We run to our Father. We run to Christ. We remind ourselves. We saturate ourselves. Rehearse the gospel to ourselves. We need to be with God's people. If you are in sin and you feel guilty and you feel na gusto mo i-isolate ang sarili mo, hindi yan ang time. Ang time is to be with God's people in the local church where you will be mararamdaman yung pagmamahal at pag-aaruga ng mga kapatid sa Panginoon. And from there, you will worship the Lord together. This is a picture of the natural man trying to earn his way into God's favor. Kaya naintindihan na natin ngayon yung sinabi ni Isaiah sa Isaiah 64:6. All our righteous deeds are filthy rags sa harapan niya. Marami sa harapan ng Panginoon. If we're not in Christ, all of our good deeds are filthy rags. And that's a message para sa atin galing sa Panginoon na ito ay by grace. Kaya mga kapatid sa Panginoon, there is hope in Christ. Kapag tayo po nasa kasalanan, huwag po tayo manatili dyan. Bumagsak tayo, huwag tayo manatiling bagsak. Kasi may namatay si Kristo para sa atin. May pag-asa po tayo. At kahit na ilang beses po tayo nagkamali, of course there should be a tunay na repentance or godly sorrow, kagaya na nabanggit sa 2 Corinthians chapter 7. Nandiyan ang Panginoon, grace abounds. Huwag natin gamitin yun as a license. Kasi kung nagpapatuloy tayo sa kasalanan, then probably hindi tayo anak ng Diyos. Pero pag tayo ngayon ay magsisisi sa kasalanan, cling to Christ, pursue holiness, righteousness, and purity, nandiyan ang grace ng Panginoon. Because God sovereignly fulfills His purposes even through human sin and brokenness. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa mensahe po ninyo sa amin ngayong umaga, tanghali, na kahit kami po ay isang madungis na makasalanan, pinili, hinugasan, minahal, niligtas. Papasalamat kami sa Panginoon Hesukristo na namatay para sa amin. Panginoon, salamat pinagpe-pray ko Panginoon ang Crossroads Church of Dubai. Nadalain ko Panginoon na patuloy po namin paglabanan ang kasalanan ng sama-sama. Help us to mortify sin as a church. Dalangin po namin at pagtibayin ninyo mga elders ng church na help us to walk in purity and holiness, na maging model nawa kami, Panginoon, as we live for Christ, that we would model Christ sa mga kapatiran. And I pray, Panginoon, na as a church, Lord, na hindi po yung sa mga schemes or tricks
or human worldly wisdom ang maglelay po kami para magpatuloy bilang iglesia. Help us to rely, Panginoon, on your word and humble reliance sa inyong spirit, Panginoon, upang kami magpatuloy at lumago at in-advance ang inyong kingdom sa bansa na ito and beyond. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.